naman tayo ay na-experience ng masaktan at umiyak. But because life goes on, at some point, kailangan din natin humanap ng dahilan para ngumiti and eventually ay tumawa naman. Yan. Tama yan, kuya. Kasi yan ang mga iyak-tawa moments na isa-share sa atin ngayon ni Mars Pinky and Mars Pokwang. Let's start with Mars Pinky's iyak-tawa moment. Ay, ayan na. Ito na. Ito na. Okay. Ayun. Ayan. Salamat, dear brother. Your memory kept us stronger. Ayan. Okay, this is about my Kuya Manny. You know him, right? Yeah. Kuya Manny, namatay Passed siya away, yeah. in Cebu. Pero sa kasamaang palad, he was actually found dead in his apartment. So, according to Soko, parang 2 days na ata siyang namayapa. And nung time na yung dapat siyang papasok sa work, nagka-heart attack siya, no? Tapos mag-isa siya sa kwarto. He lives by himself. Yeah. Well, shared apartment pero kanya-kanya silang rooms. Yes. So, dalawa ata silang magka-share ng apartment. Tapos yun, nahanap na lang siyang patay na. So, nung naimbestiga ng Soko, nalaman nila 2 days prior. So, inisip ko, asan ba ako ng 2 days prior? Nag-host ako. Yes. Nag-host ako sa Miriam College. Tapos, syempre, how to break the news to my mother. Yeah. Paborito niya kasi yung kuya ko. As in, favorite. Hinahatid pa niya yan sa school. Kahit high school na sila, dinadrive pa niya yan sa Ateneo dati. So, how to break the news to her? Yes. Di ba, syempre, matanda na rin siya. Yes. Tapos iniisip ko, we have to go to Cebu. Kailangan namin puntahan. Iniisip ko, baka naman pag-uwi namin, dalawa na yung dala ko. Ala. Yes. Totoo yan eh. Kasi yung fear mo, di ba, na hindi mo na lang alam kung ano yung magiging reaction. Di ba? So, tapos syempre, nandun na yung lahat yung pag-aalaga mo ng mga kailangan mangyari. Like, we agreed na ipakremate na lang siya. Okay. Kasi mahirap din na makita yung, di ba, yung remains. Yeah. Lalo na kung ganun yung cause of death. Yes. So, yun. So, todo alalay lang talaga ako sa mother ko noon. Todo alalay. So, we had a mini wake sa Cebu. Tapos, the following day, naiuwi na namin sa Manila. Tapos, dito na kami nagtuloy-tuloy na wake. So, syempre, nandun yung pagkalinga mo ng extra. Yes. Tapos, hindi ko lang dinaan sa, labas tayo, kain tayo. Hindi ko lang dinaan sa aliw, pero trinay ko rin na idaan sa pagkinig sa kanya. Okay. Giving her extra time. Tapos dumating din ang point na bumisita din kami sa parang psychiatrist for elderly people, parang geriatric psychiatrist din yung tawag doon. Kasi inaantabayan na namin yung depression. Mabuti wala siyang resistance na pumunta sa isang psychiatrist? Nung time na yun, parang wala naman. Parang she's also trying naman in her own way to cope. Ano naman ang tawa moment mo? Marami, syempre. Marami naman. Pero para sa akin, nandun, I think for me na alam ko even, so after my brother, my mother naman. So, especially during her last days, naalagaan ko naman siya. So, very complete ka, feeling complete. Oo, hindi. Tsaka yung, feeling mo na nandun ka lang para makinig. Hindi para manghusga or hindi parang ipilit yung gusto mo or ipilit yung gusto ng karamihan na ito yung magandang mangyari para sa kanya. Walang ganon. So, it takes wisdom to be able to think like that. Yes, totoo yun. So, ako naman feeling ko, I was blessed na I was already quite mature when it happened to me. Yun din isa siguro na parang, okay naman pala parang. Tapos kaya ngayon, so, bale yung father ko, 1997, then my brother 2011, then my mom 2013. Tapos isa ko naman kuya, nasa Canada. So ako na lang bale, mag-isa. So, but in a way, parang there's so much freedom kasi nagagawa mo na talaga yung gusto mo. Nasi-share mo na talaga yung hindi mo na kailangan magpaalam ng hindi mo na iniisip na baka may masaktan, baka may masabi. Siyempre, ganun tayo sa pamilya natin, di ba? Ano kaya sasabihin nila, masasaktan kaya sila. So parang for me now, there's that much freedom for me to share whatever I have left. Yes. Ayun. Oh, nice. Thank you for sharing. Salamat din niyo ako